Kamusta pong muli, mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong kumakalat sa social media na alam naman po natin ang napakasakit na pangyayari dahil mga estudyante po at mga kabataan ang involved. Lalong-lalo po, kumitil ng buhay na kapwa po nila kabataan. Nakakalungkot po, lalo-lalo po yung nangyari sa may Tacloban, hindi po ba sa Leyte? At yan po ang pinag-uusapan ngayon sa social media na meron na naman daw pong gagawin na santo. Dahil alam naman po natin, itong grupo na ito ay gumawa pa ng museum at ginagawa pong santo. Hindi po ba? Yung mga sinasabi pong nagbigay ng malaking problema sa ating bansa, lalo-lalo po yung mga involved sa pulburon. At syempre po, mas pinapaboran ng grupong ito, di umano, yung gumagawa po ng kasamaan kaysa po sa mga nabibiktima ng mga tao na ito. Mas pabor po sila sa nambibiktima kaysa sa biktima. Kaya ito po ang kumakalat na usapin ngayon sa social media, mga kababayan. Yan po. May gagawin na naman tayong santo, mga kababayan. Yan po ang kumakalat at pinag-uusapan. Handa na ba kayo sa bagong santo, mga kababayan? Yung mga kabataan na nambiktima po at karong maldumal ang ginawa. Ay baka daw po ito gawin pang santo. May gagawin na naman santo, mga kababayan. At alam naman po natin na agresibo dyan ang senadora. Hindi po ba? Ang senadora at lalong-lalo po yung pare na sangkot din po sa maleta. Sangkot din po ayon sa mga Marines. At tingnan naman po natin ang background. Yung mga gumagawa po ng yung gumawa ng batas. Kaya ligtas na ligtas po yung mga kabataan na yan. Ligtas na ligtas sa batas ni Kiko. Pakinggan po natin si Senator Robin at si Kiko, mga kababayan. Well, it's not too late. Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka minor de edad ay walang pananagutan. Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang. Ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosecution na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability. Marami kasi ang nagkakalat. Nakita niyo po yung batas ni Kiko? Yung juvenile law ni Kiko? Pagka po 15 pataas, yan po pwede pa po na sinasabing magkaroon ng litis. Pero yung 15 pababa, absuelto sa kulong. Hindi po ba? Yung gagawin daw po santo ay 15 pababa. Di absuelto. Malaya na. Hindi makukulong. Ganyan po katindi, mga kababayan. Yung batas po. Kaya po, paniniwalaan mo talaga yung paninindigan ni Robin Padilla. Kisa rito sa gumawa po ng batas na juvenile law. Dahil protection po nila yan. Dahil alam naman po natin, ang kinukuha po ng mga makakaliwang grupo para po dalhin sa bundok ay mga kabataan. Lalong-lalo po yung edad na 15 pababa. Hindi po ba? Mga high school, mga kababayan. At syempre, wag naman po natin kalimutan yung isang senadora. Yung isang senadora po na nananahimik, nakasama po sa gumawa po ng museum. Museum po, nagkaroon po sila ng museum. Ito pong mga gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa. Mga tumatangkilik sa masamang bisyo. Mga gumagawa ng krimen ay nagkaroon pa ng museum. At tingnan din po natin ang background po ni Senadora Risa Hontiveros. Ito po mga kababayan, ang kanyang background ayon kay Atty. Rowena Guanzon. Pakinggan po natin at panoorin. Sa classroom may batas.
May insertion ba si Risa Ontiveros sa budget? Kasi hindi niya dinilay. Sinabi niya amendment lang. Sinagot ni Frank Filon. Insertion and amendment. Yes, Doon sa BICAM is the same. It's the same. Because the power of the purse, it originates from the House of Representatives. Pag-akyat dyan sa BICAM, dapat hindi kayo nagdadagdag. Yes. So, huwag mong i-deny yan. Senator Risa Ontiveros, sinideny mo pa na may wala kang insertion eh. Meron, ang tanong ng tao, nasaan? Anong project? Diba? Kasi tinatanong natin, baka mamaya nag-kickback din kayo dyan. Diba? Ang impression kasi, pag sasabi nga natin pinklawa, parang they're very transparent, accountable. Hindi naman siguro lahat sila. gusto lang nila na gano'n, ang gano'n na parang alam mo na. Who would not? Parang, alam nyo, kaya natalo eh. Natalo si Lenny kasi gano'n ang pag-iisip mo. Nakita nyo po ang background po ng napakalinis na senadora na baka gawin pang santo yung mga kabataan na involved sa pagtsugi at pamamaril sa eskwelahan. Ano po ang background? Excuse me po. Meron po siyang 3 billion mga kababayan insertion at 750 million insertion sa flood control. Meron na pong 3 billion at meron pang 750 million. Wag na wag po natin kalimutan yan, mga kababayan. Kaya nga po ayaw nila imbestigahan yung flood control. Hindi po ba? Nakita po natin at nakita rin po ninyo na pilit po nila inagaw yung Senate President dating Senate President Cayetano. Hindi po ba? Dahil nga po pinatay na po nila ang issue ng flood control. Pinatay na po nila ang investigasyon ng flood control dahil po rito sa background at history ni Risa Ontiveros. Ayon po yan kay Attorney Guanzon. Huwag na tayong maglokohan. Saan mo dinala ang 3 billion 750 million para sa iyong mga insertion at mga flood control? Ipakita mo sa taong bayan kung talagang walang anomalya. Napakalaking pera niyan, Risa Ontiveros. Tapos ngayon, kinakampihan pa po yata nila at kasama po si Father Flavi Villanueva na baka po gawing santo pa. Yung mga nakatsugi na hindi po matanggap ng mga Pilipino, lalo-lalo po tayo. At hindi rin po matanggap ni Senator Robin Padilla ang ginawa pong batas ni Kiko Pangilinan. Pabor na pabor po sa mga kriminal. Hindi po ba? Dahil yung mga edad na 15 pababa, may isip na yan. Alam na po ginagawa niyan, lalo-lalo sa panahon natin. Hindi po ba? Kaya diyan mo makikita ang mga utak komunista. Hindi po ba? Utak CPP, NPA, NDF, di umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kay gagaling na mga politiko, pero kayo husay rin magtago ng kanilang kabulukan at pati pagnanakaw nila. Kay husay-husay rin itago nila, di umano. Pero aalingasaw din po yan. Aalingasaw po yan. Lalo-lalo po pag nagkaroon ng presidente at ipagkalob ang isa na naman pong agila ng Mindanao. Pagka isang agila ng Mindanao ang magiging pangulo ng bansa, wala na pong tatakbuhan yan. Lalo-lalo po si Risa Ontiveros. Wala na pong tatakbuhan yan. Bingo na po yan, di umano. At lalo-lalo po yung pare na gumamit ng pulburon at nadelibira ng maleta. Wala na rin pong pupuntahan yan. At yung grupo po na makakaliwa, wala na pong pupuntahan yan. Markadong-markado na po yan sa Agila ng Mindanao. At yan po ang dalangin at dasal natin na matupad po sana yan sa lalong mabilis. Yan po mga kababayan, ang issue po nitong grupo na ito na mukhang isasama na naman nila sa kanilang gagawing bagong santo yung mga namaril na mga kabataan. Diyan po magaling excuse me po, ang grupo nila Ontiveros at ito pong nila Flaviano.
Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kingston from Hong Kong. Beichi Chiyoko. Kay Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ang dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po. Bye-bye!